Ako po si Vigilia Lazado, 47 years old, nakatira sa Dasma, Cavite. Ang hanap buhay ko noon ay sari-sari store, and then may ihaw din ako. At ito ay medyo tumagal naman siya nung high school pang anak kong panganay. Tapos nung nagkolehiyo na siya, nawala. Ang puhunan, natigil. And then, nung natigil, naisipan kong magtinda ng bibingka, maglako, kung saan-saan. Tagaytay, Sunnybrook, kung saan-saan. Gusto ko pa rin madagdagan yung yung kita. Kasi para hindi sapat dahil sa nagkolehiyo ng ayong anak namin. May kaibigan na ako na nagsasabi kung gusto ko ba daw maglinis ng bahay, magdamo sa garden. Sabi ko, o sige, sabi ko ganon, sayang din yan. Nire-refer din niya ako sa naging amo ko na may kapitbahay na maglilinis din ng bahay. Kinuha ko rin yun. Yun, ngayon tuloy-tuloy pa rin ng pagpasok pag may tawag. Nung dumating ng may dito na mga estudyante na sila ng livelihood din, na nagtuturo sila ng magawa ng basahan, ganon, dishwashing, ganon, longganisa, ganon. Tapos, ayun, pasalamat ako sa Panginoon kasi natutunan kong magawa ng basahan. Tapos, meron din akong kaibigan na nagbigay ng, nagpahiram ng 5,000. Tuwang-tuwa nga ako kasi sabi ko sana nga, Panginoon, sana magkaroon ako ng puhunan para makagawa ako ng dishwashing. At saka yun, yung basahan. Ito, tuloy-tuloy akong nagagawa ng basahan, tsaka dishwashing, tsaka pati bibingka na rin. Salamat sa Diyos sa hindi naman kami pinabayaan. Pag wala akong tawag sa pag-garden, sa paglinis ng bahay, itong basahan ko ang ginagawa ko. Kasi tulong din Panginoon, marami ding order. Natugunan yung pamasahe ng anak ko sa kolehiyo, lalo na siya, nag-OJT na siya, ang layo ng kanyang pinag-OJT-han. Laking tulong sa akin yung pamasahe para sa mga anak ko nag-aaral. At sa pagkain namin, yun, pang araw-araw. Ito naman, salamat sa Diyos, tulong ng Panginoon kasi kahit anong hirap ginawa namin mag-asawa, bigyan niya kami ng pagkakitaan yung pesunit na laking tulong din sa amin yan na pamasahe din sa araw-araw ng mga anak namin. Kaya maraming salamat sa Diyos talaga. Minsan nga, naawa din ang anak kong lalaki galing sa school, tulungan niya ako, punta siya doon sa akin. Siya nag-aalis, lagay sa sako yung mga basura. Tapos yung anak kong lalaki, namutulong na rin sa pagdadamo kasi alam nilang, naramdaman ko, masakit na talaga eh. Tsaka naranasan din niya nung tumulong siya. Mama, di pala ito basta-basta. Sabi ko nga sa'yo, mag-aaral kayo mabuti para hindi niyo maranasan ito. Napursige kami mag-asawa, pas mag-aaral niya. Nagtitinda pala din siya ng bibingka sa school. Naglilinis siya ng garden. May sahod din siya, nakakatulong din siya. Ang pinahawakan ko sa araw-araw yun, panalangin. Hindi nagtulong sa Panginoon. Na hindi na kami babayaan, hindi niya kami iwanan. Natilinig naman niya ang aming panalangin na hindi kami pababayaan sa lahat na ang pangangailangan. Danas ko yan eh. Para kung nangihina na, di ko na kaya. Pero nung nanalangin ako na, bigyan niya akong lakas matapos ko itong trabaho na to. Yun, lumakas ako. Nakaya ko. Mensahe ko sa mga nanay na marami ding pagsubok. Ayun, tuloy-tuloy lang paghanap buhay. Huwag mawala ng pag-asa. Laging manalangin sa Panginoon. Laging hihingi ng tulong sa Kanya kasi siya po ang nagbibigay sa atin lagi ng tulong, walang iba. Laban para sa mga anak sa pag-aaral. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat nating ginagawa. Laki pa ng sipag at tiyaga, laban lang.